Makakausap natin ngayong umaga si Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga po Ma'am Dana at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming ngayong umaga. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. O ma'am, ano po ba itong e-gates na ito at sa kasalukuyan, ilan na po yung nagagamit ng immigration na e-gates at paano po ba ito nakakatulong para sa mas maalwan, mabilis na screening ng mga pasaherong lumalabas ng bansa? Yes, kung mapapansin niyo po yung mga electronic gates natin sa NAIA ay deployed na arrival and departure. So in 2 areas already. Nung una po sa arrival lamang yan. But ngayon po yung ating makabagong electronic gates which was procured po by NNIC has been deployed po both in arrival and departure. Ngayon ito pong electronic gates na to ay malaki po ang difference from the previous electronic gates. Kasi yung dati pong e-gates, kung mapapansin niyo po medyo malaki, medyo chunky pa and it takes up too much space. At luma na po ang technologies na to because this was procured in 2016. These new electronic gates po ay nakasasabay na doon sa teknolohiya ng ating mga kapitbahay, mga karating bansa and other advanced countries. And it can lower po the processing time from the regular 45 seconds. Ang natatala po natin ngayon parang bumababa as 4 to 6 seconds na kada individual. So malaking bagay po ito in terms of processing mga passengers and mga travelers natin sa paliparan. Ayun, ma'am, recently naging usap-usapan sa social media na hindi na daw po kailangang dumaan sa interview ng immigration officers dahil dito sa e-gates ang screening ng mga pasahero. O lahat po ba ng mga pasahero talagang di na po dadaan pa sa e-gates? Iba-iba po. Yes, may certain classes po of individuals na sa departure areas that can go straight to the electronic gates. Ang una po nating phase ay mga OFWs, mga overseas Filipino workers. After the e-gates po, they can go straight na po sa kanilang mga boarding gates dahil kumpleto na po ang kanilang mga documentation. Apart po from that, we're looking into including yung mga foreign nationals na hindi naman po nag-overstay, as well as yung mga residents dito, mga permanent residents dito, at yung mga frequent travelers. Kasama po yan sa mga nakakasa ngayon na susunod na gagamit po ng mga electronic gates. Ma'am, paano po yung mga bata o kaya yung naka-wheelchair? Kasama po ba sila sa dadaan dito sa e-gates? Ay meron naman po tayong mga special lanes for those po na merong kinakailangang special assistance. So meron po tayong mga nakadeploy talaga na mga areas for PWD, for families po with small children para mas madali din po yung processing sa kanila dahil sama-sama na po sila during the processing. Ayun. Kung usapang moderno, ma'am, gaano po ba ang masasabi natin kamoderno ito at ano po ba mga special features nitong sinasabing e-gates? Bakit kailangan natin maglagay nito? It's very much modern po. Nakakasabay na po tayo sa technologies ng ibang bansa. Connected po ito sa ating derogatory records. So kung meron pong hit, halimbawa may Interpol hit, may derogatory hit po ang isang individual, hindi po magbubukas ang electronic gates. Meron din po itong verification ng biometrics, ng passport information, ng doon po sa ating database. So integrated po lahat ng ating mga systems. Kaya napakalaking teknolohiya, napakalaking jump po ito in terms of technology sa ating immigration operations. Maganda po pala yun, ma'am. Ibig sabihin, mas madaling makikilala tong mga, kung meron mang mga nagtatangkang pumasok sa ating bansa ng mga masasamang loob. Paano pa, ma'am, para lang po ma-educate yung ating mga kababayan? Ano po ba yung mga possibility o grounds para ma-offload yung isang pasahero? Well, may iba-iba pong reason para hindi po makasakay halimbawa ang isang passenger.
Halimbawa po is improper documentation, may mga kulang po sa dokumento, or the purpose of travel does not align with the documents na pinapakita po. So these are some of the basic grounds po kung bakit ang isang tao po ay hindi nakakasakay at hindi po napapayagan. But yan po ay ipinapaliwanag sa kanila ng mabuti, at ang atin pong panuntunan ay bigyan sila ng checklist, information, kung ano yung kinakailangan nilang i-comply before bago po sila bigyan ng decision doon sa kanilang pag-alis. Yun. Ma'am, siguro po, mensahe na lamang po ng Bureau of Immigration, lalo na po ngayon na medyo nanunumbalik na po ulit yung mga pagbiyahe ng ating mga kababayan dahil sa pagbaba ng fuel surcharge, na nasa sa inyo po yung pagkakataon, ma'am. Yes, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na i-take advantage yung electronic gates po natin. It's a new technology. Alam po natin na medyo mga Pilipino po hesitant sa paggamit ng new technology. But let's try it. It's fast, it's very convenient, it's easy to use. At alam po natin sa mga susunod na araw ay tataas pa po ang bilang ng mga bumabiyahe, lalo na sa second half na tayo ng taon. So nandito lamang po ang Bureau of Immigration para ibigay po sa inyo ang tamang serbisyo, mabilis, efficient na serbisyo po para sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat po, Miss Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magandang umaga po, ma'am. Good morning. Salamat po.